Actually, 6 PMs, chinek lang yung battery, yung lahat, pati tail lights. Sige, ipakita ko na lang yung presyo kasi sa dami ng dumaan sa utak ko, nakalimutan ko na kung ito yung presyo na. I-flash namin sa screen. Welcome to our vlog na sobrang tagal na hindi na-upload. Kasi nakita nyo naman, ang laki ng pinagbago ng resort natin. Wow! Compared dun sa una nating sinundan na vlog na to. Thousand years later. Ganun naman, di ba? Kahit paano, napaganda natin ng in just a short period of time. Ngayon, ang vlog natin is about 6 PMS ni Avanza. Actually, 2 years. 2 years na sa lagpas ng 2 years. Magti 3 years na nga, di ba? So, yun nga. And tagal nating hindi nakapag-upload kasi nag-busy tayo dito. Hinabol natin summer. Ngayon, medyo kahit paano natapos na, operational na siya. Kaya yung mga Avanza owner dyan ng bagong bili, i-test drive nyo na yung sasakyan nyo papunta dito mismo sa resort. Test drive nyo na dito. Kasi yung kalsada pa lang, busog na busog ka na sa daan. Ang ganda ng mga tanawin dito. At yun, ngayon, ito lang muna nilagay namin yung kartolina. Kartolina muna. Kartulin muna para makita nyo na andito yung Lakbay Beach. Okay. Lakbay Beach yung pinangalan namin kasi nga ilang taon kaming, ano bang vlog natin? Yung resort o yung Avanza? Hindi, Avanza muna tayo. Let's go. Ito yung dalawang sasakyan natin, Suzuki Alto at saka Avanza. Malalaman mo daw na Toyota ang sasakyan kapag kayong hood eh. Yung tunog yero. Tunog yero. Actually, 6 PMs, chinek lang yung battery, yung lahat, pati tail lights. Sige, ipakita ko na lang yung presyo kasi sa dami ng dumaan sa utak ko, nakalimutan ko na kung ito yung presyo na. I-flash natin sa screen. Siyempre, pinaka-importante din siyempre yung change oil. Diba dati naka-Shell SUV tayo? Ngayon naman, since walang stock ng Shell SUV, Shell Helix Ultra ang ginamit. Anong tingin mo pakiramdam ng pinagkaya? Actually, mas maganda nga eh. Sabi ko nga, dapat yun nila yung ginamit natin. Sinauna pa eh. Shell Helix Ultra. Anong napansin mo ba? Parang mas malakas yung arangkada. Wow! Saka, yung engine mas tahimik. Tahimik. Oo, mas tahimik guys yung engine niya kaysa sa Shell SUV. Mas maganda yung Shell Helix Ultra. Kaya yung mga naka 1.5G, siguro para sa akin highly recommended na Shell Helix Ultra yung sabihin nyo sa Shell. Kung sa Shell kayo magpapa-change oil. Yung engine coolant natin, okay pa naman siya, nasa safe level pa. Yung battery naman natin kasi bagong bili yun, so okay din. Nagpalit sila ng air filter yata yun sa loob. Sa aircon? Oo. Sa loob yun ng glove box. Tapos yung ano naman dito, yung filter dito sa ito. Oo, Yung dyan, sa air filter. Hindi na nila pinalitan, nilinis lang. Oo, binarush lang. Binugahan ng malakas na hangin, ng pressurized air. Yun lang yung ginawa nila. Ayun naman, pinarequest ko talaga. Kasi nga, no, yung alam nyo guys, yung squeaky sound na pinaayos ko dun sa Toyota Taytay. Brake cleaning yung ginawa. Kasi nga, sabi nga, makapal pa daw yung brake pad. Tapos, edi sabi, linisin lang. Edi, kung ano nilagay nila, ini-spray. Tapos, brake cleaning. After nun, wala nga yung sounds. Wala yung squeaky sound pag nagpe-preno ako. Pero, after ng mga 3 weeks or 4 weeks, isang buwan, 3 weeks to 1 month, bumalik ulit yung sound, yung squeaky sound. Kaya ang ginawa ko, nung inantay ko na lang muna yung umabot na ako ng 6 PMS, doon ako nagpa-check sa Shell.
Tapos nakita nila na yung brake pad natin na luma wala pang 1 year uneven yung yung surface niya. Pwedeng dahil sa kalawang ng disc brake. Pwedeng yun yung reason. Pero yun nga kasi ang recommended ni Shell na yung mismong mekaniko ng Shell, kung gusto natin is kikiskisin niya para pumantay. Pero ninipis nga yung natin, brake pad. Kaya sinabi ko na lang na palitan na lang natin ng bagong brake pad. Wow! Oo, ngayon, yung Shell kasi na yun, sa sa Felix Avenue na Shell, may kasi sila doon. Sa tapat nila, merong nagbebenta ng automobile parts. Meron doon na brake pad. Siyempre, alam naman natin pag Toyota, parang open book yan, di ba? Kaya, ayun, meron silang aksakto para sa Avanza na latest model ng Avanza. So, unang-una guys, yung error na to, usually, lumalabas lang sa mga top of the line ng Avanza, which is yung Avanza 1.5G. Kasi itong top of the line ng Avanza, napakaraming mga safety features, maraming sensor yan naka-install. So pag naka-sense lang siya ng konting problema, bibigay kagad siya ng warning. Base sa aming experience, lumalabas lang yung error na yan tuwing meron kaming kalsada na tinatahak na maraming paakyat at pababa. Bali, itong taon lang namin experience yung error na yan, 2025. Kasi si Avanza G, nabili namin 2023. Nagsimula lumabas yung error na yan nung palagi kami na dumadaan sa Marilaki papuntang Infanta. Kung makita niyo naman kasi yung daan doon, talaga parang roller coaster, pero ang ganda ng kalsada. So yung another factor niya kaya lumalabas yan based sa aming experience tsaka observation, dahil din sa driving habit ng driver. Kasi dalawa kami gumagamit ng Avanza G ng kapatid ko. Ito kasi kapatid ko 10 years experience na sa pagmamaneho ng 4-wheel. So na-experience niya lang yung error na yun isang beses lang. The rest, lahat, puro ako nakaka-experience ng error na yun. Paalala lang lahat ng yan ay base sa aming experience at observation. Mas maganda kung mag-comment kayo kung meron pa kayong ibang observation dito sa Avanza natin. Tapos maglalabas kami ng bagong video, update kung merong action na gagawin si Toyota regarding dito. Sa mga hindi pa alam kung ano pwedeng gawin pag lumabas yung error na to habang nasa biyahe kayo, ang ginagawa lang namin, dinidisconnect and reconnect lang namin yung negative terminal ng battery ni Avanza ng mga 60 seconds lang. Pero siyempre, bago mo gawin, dapat nakapatay yung engine.